Mga kapasta, bago tayo magsimula, ipromote ko lang po yung Neb Media. Bale, gumawa po ako ng isa pang animation channel. Para kasing nagkaroon ng issue itong araw na itim. Hindi naman na-demonetize pero nabigyan tayo ng ilang warning noon regarding sa mga brutal na scene. Kaya nga medyo binabawasan natin yon. Pagkatapos noon parang hindi masyadong nasasuggest itong channel. May mga nagsasabi nga na nakasubscribe sa atin pero hindi sila nanonotify kapag nag-upload tayo. Ayun, so susubukan ko lang po. Gumawa ako ng separate na channel. Yan po yung Neb Media. Mag-upload pa rin tayo dito sa araw na itim pero pagsasabay ko yung dalawa. Dito ko ilalagay sa Neb Media yung animated version ng Tales of Suspense. Ayun nga po mga kapasta, sana po madalaw nyo at makapag-subscribe kayo. May upload din po tayo doon pagkatapos nitong sa araw na itim. Search nyo lang po Neb Media. Lalagay ko po sa description tsaka sa comment section yung link para sa channel na yon. Muli po, after nito may upload din tayo doon. Maraming salamat po mga kapasta. Pwede niyo po akong tawagin sa palayo kong Mac. Noong hindi pa ako nakabukod kila mama, noong doon pa ako sa amin nakatira, may nangyari sa bunso naming kapatid na itago na lang natin sa pangalang Lily. 17 years old pa lang noon si Lily. Menor de edad pa. Naalala ko nga noon na grabe kung magpa-baby itong si Lily sa aming mga kapatid niya. Siya kasi ang only girl sa amin. 3 lalaki tapos yung bunso pa ang babae. Halos walang nakakapanligaw kay Lily sa barangay namin. Kaya laking gulat talaga namin nung biglang umuwi si Lily na may kasamang lalaki. Pagpasok pa lang nung lalaki, kumulo na agad yung dugo ko kasi magka-holding hands sila. Buti sana kung yung lalaki ay kaedaran lang ni Lily. Pero hindi, Sir Neb. Mas matanda pa yata yun kay Papa. Pinakilala sa amin ni Lily yung lalaki. James daw yung pangalan. Boyfriend niya. Lahat talaga kami doon sa bahay parang binuhusan ng malamig na tubig. Si Kuya Ramil na panganay sa amin, pinipigilan na lang namin kasi gusto nang suntukin yung James. Siyempre nagtanong-tanong din sila mama. Sinabi nung lalaki na 20 years old lang daw siya pero yung itsura niya parang may 1 dosena ng anak. Sa Maynila raw siya nagtatrabaho. Engineer daw ang loko. Habang kinakausap ng mga magulang namin si James, hindi ko maiwasang pansinin yung mga kakaibang bagay na ginagawa niya. Ni hindi man lang niya ginalaw yung tinapay at soft drinks na hinanda namin. Busog pa raw siya. Nauutal-utal din itong si James. Tapos yung mga mata niya, tinitigan ko talaga. Sir Neb, kulay green yung mata niya. Hindi mo mapapansin sa una, pero kapag tinitigan mo talaga, makikita mo yung kulay. Doon sa t-shirt ni James, napansin ko rin na may gumagalaw-galaw na kung ano. Para bang may mga maliliit na daga sa katawan niya. Ako yung naghatid kay James at kay Bunso sa labas. Nung pauwi na sila, nasa likod ako ni James habang naglalakad kami. Bigla kong naamoy yung sobrang lansang amoy na noon ko palang naamoy sa buong buhay ko. Hindi siya body odor. Hindi ko maipaliwanag pero para siyang nabubulok na amoy. Nung makaalis si James, doon na nagsimula ang sermon nila mama kay Lily. Dati kapag napapagalitan nitong si Lily, tumatahimik lang tapos susunod na. Pero iba siya nung gabing yon. Talagang sinagot niya si mama. Nagmamahalan daw sila ni James. Kahit ako gulat na gulat kasi kilala ko si Lily. Hindi naman siya ganoon kung umasta. Ako na yung sumaway sa kanya at pinapasok siya sa kwarto. Kinaumagahan, nagkausap kami nila Papa at yung iba kong kapatid. Biruan lang nung una. Sabi kasi ni Kuya Ramil, baka raw ginayuma si Lily. Una nagtawanan kami. Pero Sir Neb,
nung na-realize namin na baka nga totoo yun, nagkatinginan kami. Tapos doon ko na kinuwento yung mga napansin ko. Si Papa sabi niya sa amin, pwede raw na nagayuma nga si Bunso o kaya naman ay engkanto yung lalaki na yon at parang nilagay niya sa isang hipnotismo yung kapatid namin. May naisip si Papa. Sabi niya sa susunod daw na dumalaw sa amin yung lalaki, kailangan malagyan namin ng asin ang kahit na anong parte ng katawan niya. Sabi ko ako nang bahala. 2 days ang lumipas. Nalaman namin na dadalaw raw ulit itong si James. Nung malaman ko yon, nagready na agad ako ng gagawin ko. Talagang naghintay ako doon sa pinto namin. Pagpasok ni Lily at James doon sa gate, sinalubong ko agad sila. Nasa likod ko lang sila Papa, pati sila Kuya Ramil. Kinamusta ko si James, tapos nilahad ko yung kamay ko na punong-puno ng asin. Siyempre nakipagkamay siya sa akin. Sinara ko agad yung kamay ko at hinawakan siya ng mahigpit. Grabe yung sigaw na pinakawalan ni James. Kitang-kita ko yung pagkasunog ng kamay niya dahil sa asin. Umuusok-usok pa na parang natutunaw ito. Pagbitiw niya sa akin, kitang-kita naming lahat na para bang nagbabago yung anyo niya. Yung tenga niya humahaba. Nagsisilitawan sa mukha niya yung mga balahibo. Yung magandang damit na suot niya, naging mga dahon ng kung ano-anong puno. Nagtatakbo yung nilalang palabas ng gate at papunta doon sa mga puno. Hahabulin ko pa sana, pero si Lily agad ang nakita ko. Nahimatay siya. Pinasok namin siya sa bahay. Nung magkamalay si Lily, tsaka lang namin nalaman na hindi niya raw matandaan ang mga nangyari. Hindi na muna namin pinapasok si Lily dahil sa nangyari. Sabi ni Papa, mukhang engkanto raw talaga yung naging kasintahan ni Bunso. Buti na lang at napaalis din namin ito agad. Bilang proteksyon ay simula noon, nagdadala na si Bunso ng rosaryo sa bulsa niya tuwing lalabas ng bahay. Sa kabutihang palad ay hindi na rin namin nakita yung engkantong yon. Sana ay mabasa niyo po at maisali itong kwento ko. Reyna ang pangalan ko, tubong Isabela. Fan na fan ako nitong channel niyo, Sir Neb. Isa kayo sa mga lagi kong inaabangan, lalo na kapag may load ako. Itong story ko matagal na siyang nangyari, bago pa to mag-pandemic. Nangyari ito dito rin lang sa lugar kung saan kami nakatira ngayon. Bali yung kwarto ko at kwarto ng ate Lalin ko, iisa lang. Graduate ng education si ate. At nung makapasa siya at makapagparank sa DepEd, medyo malayo yung school kung saan siya nadestino. Simula noon, ako na lang mag-isa lagi sa kwarto. Nakakalungkot nga yung kama ni ate nilabas nila Papa at nilagay sa may bodega. Ang luwag na tuloy doon sa loob. Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi nagising ako sa malakas na kalabog. Galing yon doon sa mga drawer na lalagyan ko ng damit. Parang may natrap na pusa sa loob, tapos gustong kumawala doon sa drawer. Binuksan ko yung ilaw, tapos binuksan ko rin yung drawer. Ready na nga akong paluin ng stick yung nasa loob na pusa o daga. Pero wala. Mga medyas lang at panty yung nasa loob. Sumunod na gabi, walang palya yung paggising sa akin nung mga kalabog. Habang tumatagal, palala siya ng palala. Una isa lang na drawer. Tapos 2, tapos 3. Kapag binubuksan ko, wala naman. Isang gabi pa, 11:00 na yon ng gabi. Busy ako sa pagsusulat ng reaction paper namin sa English. Nung marinig ko ang maliliit na boses galing doon sa drawer. Grabe yung kilabot na naramdaman ko. Ang tinis ng boses. Lumabas ako. Tinawag ko sila Mama at sinabi ko yung mga naririnig ko. Alam nila yung tungkol sa paggalaw ng mga drawer. Sabi ni Mama baka raw may kung anong klaseng nilalang na pinaglalaruan ako. Kasi mag-isa lang ako sa kwarto, walang kasama.
3 araw akong nakitulog doon sa kwarto nila mama. Takot na takot kasi ako. Pakiramdam ko, hindi talaga ako makakatulog doon sa sarili kong kwarto. Sa 4 araw, pagbukas ko ng kwarto ko, parang binagyo lahat ng gamit doon. Yung mga damit ko sa cabinet nasa labas na lahat. Yung mga libro ko sa shelf, nasa sahig na. Taob yung kama ko. Pati mga drawing ko sa pader, punit-punit. Grabe yung iyak ko nung makita ko yon, Sir Neb. Parang dun nag-sink in sa akin na may kakaiba talaga sa kwarto na hindi basta-basta lang. May nahanap na albularyo si mama, taga kabilang barangay. Pagpasok niya pa lang, ang sabi niya itim daw yung nilalang na nandoon sa loob ng kwarto ko, nakatira sa may cabinet. Nagtulong yung albularyo at si papa na dalhin yung cabinet sa labas ng bahay namin. Nagpabili yung albularyo ng rock salt. Hindi raw kasi pwede yung iodized. Pinalibutan niya ng asin yung cabinet. Yun daw ay para hindi makalabas yung duwending naninirahan doon sa cabinet. Tapos humingi siya ng gasolina. Binuhos niya yon doon sa cabinet. Nagdasal muna yung albularyo. Tsaka niya sinilaban yung cabinet na basang-basa ng gasolina. Grabe yung apoy ng cabinet. Habang natutupok yon, ay may naririnig kami nila mama. Mahinang boses na nanggagaling doon sa cabinet. Ang sabi ng albularyo ay yun na raw panigurado yung itim na duwending nakatira doon. Nang halos abo na ang lahat, binuhusan niya ito ng tubig. Sabi ng albularyo sa amin, malamang ay naligaw lang yung duwende habang bukas yung bintana namin. Nakita niya siguro na mag-isa lang ako sa kwarto, kaya hindi siya natakot na pumasok. Siyempre habang tumatagal, may tendency raw talaga ang mga ganoong duwende na paglaruan ang mga taong nasa paligid niya. Buti nga raw at naagapan agad, dahil kung hindi, baka sinama pa ako nito sa kanila. Bumili ulit kami ng bagong cabinet. Siyempre para makasiguradong wala nang kahit anong nilalang na titira doon. Nagpabindisyon kami. Ito pa rin yung cabinet na gamit ko magpasa hanggang ngayon. Medyo may kinainisan lang ang ate ko dahil sa nangyari, Sir Neb. Noon kasing sinunog yung cabinet, ay nandoon pa rin yung ilang damit at panty niya. Kaya kasama yung nasunog nung itim na duwende. Magandang araw po sa ating lahat. Sir Nebkero, ako nga pala si Nelbert. Minsan kaming dumayo sa bayan ng kaibigan ko sa Batangas. Nag-ride lang kami mula Cavite at dumaan kami sa Kaibiyang Tunnel para makarating sa Nasugbu. Hapon na noong makarating kami at pinasyal pa kami ng tropa naming taga roon na si RD. Okay naman yung lugar. Ang lapit lang ng beach doon sa pinakabayan at marami na ring tambayan at kainan. Pero ang pinaka-highlight ng pagpunta namin sa Nasugbu ay yung narating namin ang isang pagawaan ng asin. Nakabili pa kami ng pagkarami-raming asin kasi nasa 300 lang yung isang sako. Kaso hindi kami nakabili ng maraming sako kasi ang bigat pala ng asin. Ang nangyari ay pinaghati-hatian na lang namin yung isa. Ang laking mura kung bibili ka sa grocery. Noong pauwi na kami ay medyo madilim na rin. Kagandahan pa noon yung Kaibiyang Tunnel dahil hindi pa siya dinarayo, kaya nagtagal kami roon para mag-picture taking. Bali nga pala ay 6 na motor kami at 2 sa amin ay may backride, so 8 kaming magkakasama. Noong nasa Ternate na kami, sa kahabaan ng Nasugbu Ternate Highway, sumigaw yung isa naming kasamang tawagin na lang nating Ima. May babae raw na duguan sa gilid ng kalsada. Tuloy lang kami ng takbo. Wala kaming ibang kasabayan na motorista dahil malalim na nga yung gabi. Medyo nakakakaba yung sinabi ni Ima. Baka modus yun, tapos ay hold upin kami o agawan ng motor ng mga kasama noong babae na tinutukoy niya. Sa lugar pa naman na yon, masyadong mapuno at wala ka talagang makikitang mga bahay. Bumagal yung takbo namin at tipong magkatabi-tabi na kami at nag-uusap-usap. Nagtatanungan kung nakita ba ng iba yung sinasabing babae ni Ima.
Kasi ako wala talaga akong nakita. Yung iba wala naman din nakita. So nagdesisyon kaming lahat na dumiretso na. Kabado na kasi parang multo na yung nakita ni Ima dahil siya lang talaga yung nakakita. Ilang minuto ang nagdaan at tahimik na lang kaming lahat. Tapos yung nasa unahan namin na si Demi biglang sumenyas na may nakabalandra sa kalsada. Doon na kami napahinto lahat dahil nakita nga namin na may lalaking nakadapa sa kalsada. Para siyang na-hit and run. Bababa na sana kami ng mga motor namin pero nagsalita si Ima. Ganoong-ganoon daw ang nakita niyang babaeng nakabulagta sa gilid ng kalsada. Pareho ng suot na damit at pareho ng posisyon. Ang pinagkaiba nga lang ay lalaki na itong nakahandusay sa harap namin. Bigla ba namang tumawa yung lalaking nakabulagta tapos ay bumangon at tumingin sa amin. Para siyang halimaw sa mga pelikula. Itim na itim yung mga mata at puro pangil ang ngipin. Aswang. Tutok na tutok pa naman sa kanya yung headlight kaya malinaw namin siyang nakita. Napasigaw na yung mga kasama naming babae na nakabakride. Mabuti na lang etong si Ardy, alerto at hindi nawala ng presence of mind. Binato niya roon sa lalaki yung isang plastic ng asin na dala niya. Sinaluyon noong lalaki at winarat gamit ang isang kamay niya. Nagsisigaw yung lalaki dahil sumambulat sa kanya yung asin. Doon na kami nagpulasan. Yun na yung pinakamabilis kong pagpapatakbo ng motor sa buong buhay ko. Salamat na lang talaga sa Diyos na wala kaming kasalubong ng mga sasakyan noon. Nagminor lang kaming lahat noong malapit na sa bandang Governor's Drive dahil doon na maraming bahayan at ilang tindahan. Noong makakita kami ng bukas na convenience store ay doon kami nag-stop over at nagpalipas ng nerbiyos. Talagang nanginginig yung mga katawan namin sa pinaghalong lamig ng sinagasa naming hangin at takot sa nakita namin. Halos utal-utal kaming magsalitang lahat at hindi makapaniwala sa nangyari. Doon na kami sinikatan ng araw dahil wala talagang may gusto sa amin na lumabas ng madilim pa. Hindi kami matapos-tapos sa kwentuhan namin tungkol sa aswang at kung saan-saang kababalaghan na yun napunta. Mabuti na lang talaga at bumili kami ng sandamakmak na asin sa Nasugbu. Anong malay namin kung ano ang mangyayari sa amin kung hindi na ibato ni Ardy yung asin sa lalaking aswang. Ang hinala pa namin ay yung lalaki rin na yun ang nakita ni Ima na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Isang buwan matapos yon ay nalaman namin kung bakit kami hinarang ng aswang. Yun palang isang backride na misis ng rider ay buntis. Malamang na siya ang punterya noong aswang.